Mga kapatid ko Jesu Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At sa araw ding ito ay araw ng pandaigdigang panalangin para sa lahat ng mga pari sa buong mundo. Mga kapatid, batid natin na hindi ganoon kadali sa ating Panginoong Diyos na ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak upang maging alay para sa atin upang maisakatuparan ang kanyang pangakong pagliligtas. Ang pagliligtas ng buong sangkatauhan mula sa pagkaalipin nito sa sala at sa bagsik ng kamatayan. Ang may kapuri-puring kalooban lamang ang makapagbigay ng kanyang sarili bilang isang alay para sa sangkatauhan upang mawala sa kanya ang bahid ng kasalanan upang maging kapuri-puri sa mga mata ng Diyos ang taong kanyang minamahal. Mula pa sa simula, walang ibang layunin ang Diyos upang likhain ang tao, kundi ang taong ito ay magkaroon ng karanasan tungkol sa kadakilaan ng pamamahal ng Diyos. Ngunit alam natin, batid natin na ang tao ay hindi perpekto. Ang tao ay madaling nahuhulog sa kasalanan at dahil dito, hindi naging tapat ang tao sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Ngunit sa katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa tao at sa tipan na ibinigay niya sa tao, patuloy pa rin na naghahanap ang Diyos ng lahat ng paraan upang makapiling niyang muli ang tao doon sa paraisong kanyang itinalaga sa tao upang ito'y magkaroon muli ng kagalakan at kapayapaan at maging masaya ang tao sa kanyang pakikipamuhay dito sa mundo. Si Jesus na ating Panginoon sa ating mga pagninilay ay nag-alay ng kanyang sarili sa krus upang mabigyan muli ang tao ng pagkataon ng buhay na walang hanggan at hindi maipagkaloob ng ating Panginoon si Kristo ang kanyang sarili doon sa krus kung hindi niya minahal ang Diyos Ama at ang pangakong pagliligtas na ito at sa pamagitan rin ng ating Panginoon si Kristo na ipamalas ng Diyos kung gaano kadakila ang kanyang abat-awa para sa tao upang makita at maramdaman ng tao kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig para sa kanyang pinakamamahal na nilikha. Mga kapatid, totoo, kahit tayo ay mga bininyagan at naging kaanib sa piniling bayang banal ng Panginoon Diyos, ang katawang banal ng ating Panginoon Jesucristo, patuloy pa rin natin naramdaman ang kahinaan na meron tayo dahil sa pagwasak ng kapuri-puring puso ng tao sa pamagitan ng pagkakasala. Ngunit ipinamalas din naman sa atin ang grasya at pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo upang ang kanyang pagliligtas ay maramdaman ng buong sangkatauhan na ang pagliligtas na ito ay sa kadahilanan ng pag-ibig na walang hanggan ng Diyos. Kaya tayo ay hinihikayat ng simbahan na magkaroon ng pagmamahal at debosyon sa kamalmahalang puso ni Jesus, na kung saan doon mangyayari ang karanasang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Lahat tayo ay hinihikayat na magkaroon ng sandalan at
tahanan sa puso ng ating Panginoon Kristo upang hindi tayo mahulog sa kasalanang magbibigay sa atin ng lungkot at lumbay dahil alam natin ng kasalanan ay nagbibigay sa atin ng pagkaroon na hindi kaaya-ayang karanasan sa magulong buhay, lalong-lalo na sa ating buhay espiritual. Sa Panginoong Diyos lamang, sa puso ng ating Panginoon Kristo, magkaroon tayo ng kapayapaan na siyang ibinigay at nilahad niya para sa atin, na ipinaranasan niya sa atin sa pamagitan ng ating mga kinanunuan sa lahat ng nanampalataya sa Kanya, lalong-lalo na sa banal na katawan ng ating Panginoon Kristo, ang sambayan ng banal na pinili ng Diyos upang maranasan muli ng buong sangkatauhan na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa lahat ng Kanyang mga nilikha. Sana sa araw-araw ating pamumuhay, bigyan natin ng kunting panahon para sa mga panalangin sa lahat ng mga kaparian sa buong mundo. Dahil alam naman natin na ang kaparian ang siyang nagiging sentro ng ating buhay espiritual dahil sa kanila ibinigay ang pangasiwa ng mga sakramentong nagbibigay sa atin ng grasya at pagpapala. Sa pamagitan ng kaparian, nagkaroon tayo ng pagkataon na makapiling ang Diyos sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sa paikinig at pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagtanggap at pagsubo sa banal na katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo, nagbigay sa atin ng lakas at karunungan upang sa araw-araw ating pamumuhay, magkaroon tayo ng pagpapala upang maharap natin ng may katalinuhan at karunungan ang lahat ng mga pagsubok at lahat na nagbibigay sa atin ng bigat dahil sa pagtitiis at paghihirap na meron tayo sa ating paglalakbay patungo sa kariyahan ng Diyos. Matutunawa tayong maging katulad ng ating Panginoon Kristo na siyang may kabutihan at kagandahang loob upang sa araw-araw ating pamumuhay, ang ating buhay ay may pagpakumbaba at may kagandahang loob na may pahayag at may bahagi kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa lahat ng ating mga paghihirap, si Jesus ang siyang ating kaakibat at huwag tayong matakot dahil alam natin na patuloy niya tayong binibigyan ng tulong upang hindi tayo mahulog at maging malulong sa kaalipinan ng kasalanan na bibigay sa atin ng lungkot at kamatayan. Kay Jesus nating Panginoon, sa kanyang kamalmahalang puso, andoon ang kaganapan ng ating kagalakan at kapayapaan. Amen.